mga ka-59, ayan, nandito naman tayo, no? Kuya Isko Official at ang ating sa channel, Guwapong Bihero TV. At syempre dito sa ating Facebook account, maraming salamat sa ating mga followers na kung saan 23k followers na tayo sa medyo hindi tayo gano'n nakapag-upload itong mga nagdaan na araw, no? Dahil marami tayong inasikaso. At ito namang ating content dito sa mga about security ay hindi pa rin nawawala yan. Dahil syempre nasa security tayo sa ngayon. Yung mga tanong kasi hindi natin ito palalagpasin dahil may mga tanong syempre kailangan din natin silang masagot or syempre kailangan natin bigyan ng tugon yung kanilang gustong alamin or malaman. Okay, meron kasi tayong isang katanungan dito. Ito yung message ni Kuyang, no? Bagkos hindi na nga ako nagbabanggit ng pangalan, bagkos nasa public naman yung ating Facebook. At yan naman ay comment nila. So ibig sabihin nasa public siya. Kaya binabasa natin yung mga comment nila. Bagkus para mas safety nga, although nandyan yung pangalan nila, hindi ko nababanggitin or hindi ko nababasahin yung pangalan. Okay, ang comment ni Kuyang ay ang sabi niya ay sir, pwede ba hindi na mag-training kung pumasok ng security guard? Nag-training naman ako ng CAPGO, Basic Military Training, 15 years in service, CAPGO, retired ako. Yun yung tanong niya. So ang punto dito, kung kailangan pa daw ba siyang mag-training dahil siya ay train ng CAPGO at siya ay gusto mag-security guard, kailangan pa ba siyang dumaan sa training ng security? At sabi niya nga is 15 years in service at retired na siya. So ganun pa man, ang tanong nga dito kung ilang taong ka na ba, Kuyang? Kasi kung retired na nga tayo, ibig sabihin pag sinabing retired is 60 mahigit na yung ating age, yung ating edad, no? Di ba? So, siyempre sa batas natin, sa kalakaran ng ating labor code ay mayroon tayong retirement or mayroon tayong hangganan na edad sa 60 years old hanggang 65 years old sa ngayon. So, ganun pa man, Kuyang, at dito sa punto ng iyong katanungan, no? Ay actually yung sa about sa mga certificate kasi ito ang pinag-uusapan dito. Okay, so doon sa kung ano man ang position mo or ano man ang military man tayo or saan man galing is hindi yun ang basihan. Ang binabasihan dito kaya tayo nagte-training sa security is yung certificate. Okay, so bisa experience ko, yung certificate ng AAP, no, ng training yan, ng training ay nagamit ko siya sa pag-apply ng security SO license. Yun yung ginagamit ko noon nung first na magkuha ako ng SO license. Okay? So dapat hindi siya expired, no? At dito sa tanong mo kung pwede kang hindi na mag-training is, ang sagot dyan is kailangan natin mag-training, lalo na kung hindi naman na valid yung ating certificate. So, ang mga PNP, pag criminology graduate ka, ay siyempre mayroon kang mga dokumento na kung saan yun yung certificate mo nung ikaw ay nag-training ng PNP at yun na nga yung isa-submit na kasama sa ibang dokumento para mabigyan sila ng SO license. Automatic po yun pag ikaw ay PNP criminology graduate. So, SO license kaagad ang license na ibinibigay sa kanila dahil nga sa PNP naman sila. So sa AAP naman or sa military, same nga doon sa nabanggit ko, pag-graduate natin is mayroon tayong certificate, yun yung ginamit natin na para maging ISO yung license natin, kaya pinasa naman. So one time lang siya gagamitin. Yung certificate is one time lang siya gagamitin. Nung araw yun pag tinatakan niyan ay di na siya pwedeng gamitin muli sa pag-renew mo. Kaya mangyari sa pag-renew mo, mag-renew ka uli ng training ka uli ng security or magbe-basic ka uli ng supervisory course. Yun po yung gagawin diyan, Kuyang. Kaya doon sa tanong mo, kailangan talagang mag-training kahit na galing ka pa sa serbisyo bilang isang CAPGO. Lalo na doon sa sinasabi nyo nga na kayo po ay retired na. Kahit na matagal na kayo sa serbisyo. So ganun po talaga. Dadaan po tayo ng training. So mayroon kasi mga retired personnel, no, na kung saan minsan retired officer ng AAP or ng PNP, nakakapasok sila sa security pero hindi as a security guard, kundi sila ay nasa opisina. Pwede po yun. O kaya ikaw ay isang inspector, o ikaw kaya isang operation officer, o kaya ikaw ay isang operation manager. Kasi yung ating mga operation manager sa opisina is karamihan po dyan or kadalasan is
mga retired personnel ng AAP man or PNP man or mga retired officer. So kadalasan dyan is colonel, mga ganon, mga major, ganyan, captain. Yan yung mga kanilang ranggo nung sila ay nag-retired sa active service at nagpunta sa security, nagiging officer sila ng mga security agency. So yun po yung mga papel nila. Pero kung ikaw ay magsi-security guard, sa totoo lang, mayroon kasi tayong sistemang sabi nga nila, non-appearance. Kaya nangyayari, kahit na dapat ang protocol is mag-training, is hindi na dumadaan sa training. So yan po yung real talk po yan. So ang tanong mo, kung mag-training, dapat mag-training. Pero lumulusot nga, dahil nga mayroong tinatawag na non-appearance na hindi pa nababago ang sistema na yan. So, siyempre, maraming nakaka-relate dyan dahil marami ang dumaan sa ganyang sistema. Kaya minsan, sasagot dito, may sasagot dito yan na walang training yan, walang training yan. Kasi nga, yun ang alam ng iba. Yun ang kalakaran na naging sistema ng iba na kung saan ipapanan appearance na lang para makakuha ng lisensya. So, talagang hindi ka magte-training. No, palalakarin mo na lang yung pera. So bagkos mali siya. Mali siya kasi nga bakit? Hindi lahat ng galing sa serbisyo alam yung sistema or yung kalakaran sa security, no? Kasi lalo nung araw, dahil nung araw hindi pa ina-apply sa mga sa serbisyo yung tinatawag na customer service. Late na yan ina-apply, no? Sa military naman yung mga training na kumbaga paano ka makisama o makihalimuha sa ating mga sibilyan. So yun yung sa military. Or dito naman sa security is customer service. So late na yan. So syempre, kung hindi ka train ng customer service is iba ang dating, lalo na kung galing ka pa sa serbisyo ng barakuhan. Sabi nga nila, no? Lalo ng mga PNP. Hindi naman sa pagano, kasi ang mga PNP sanay sa barakuhan. Kaya minsan, ultimo sa PNP nga, mayroon mga napupulaan. Sa mga operation, mayroon napupulaan kasi nga nawawala minsan yung customer service. Nandun yung barakuhan. Bagkos sinasama kasi talaga yung barakuhan minsan na para kumbaga panggulat, ika nga nila, or pang saywar. So, ganun lang siya, no? Pero, siyempre, dito sa security, hindi kasi dito uso ang saywar. May saywar man kunti, pero mas pinaiiral dito yung customer service or customer relation. Kasi nga bakit? Ang ating mga nakakahalimuha dito is karamihan or lahat-lahat is halos civilian. So siyempre kailangan natin silang i-approach ng maayos, i-approach ng maganda at magandang pananalita at siyempre magandang pakikitungo. Hindi katulad na iba na kung baga sa military, sa bukid, walang ano doon, kailangan matigas ka. Sa PNP, ganun din. Kasi kung ang kaharap mo siga-siga, talagang mapapasubo ka. So dito sa security, magiging hindi lang maganda pagtatagpo kung ikaw rin ay isang siga kung hindi ka nga customer service train. So ayan po, no, nasagot natin bagkos na pahaba na nga yung ating komento. Pero ganun pa man, maraming salamat sa iyo, Kuyang, na kung saan nag-comment kayo sa ating mga videong upload. Dito lang yan sa ating channel, no, Kuya Isko Official. At ang ating channel, Guwapong Biyahero TV. At syempre, yung ating Facebook na to, Charles Francisco. Kaya mabuhay po ang lahat. At maraming salamat sa mga nag-follow, nag-subscribe sa ating YouTube, at syempre sa mga nag-share ng video at nag-like. Huwag po sana magsawa na suportahan ang channel ni Kuya Isko Official, mapa-YouTube man or dito sa ating Facebook, dahil at kapag ito po ay nagkaroon tayo ng income dito, syempre ibabalik natin yan sa inyo. So natatandaan nyo, nakaraan nagparapol tayo. Sa mga susunod, abangan dahil magpaparapol din tayo. Mabuhay po ang lahat at kita-kita sa mga susunod nating upload. So shoutout po sa mga nagpapa-shoutout. Di ko lang may isa-isa. So shoutout po sa inyong lahat, sino ka man sa nakapanood ng video. Magservisyo para sa inyo.